Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, Diyos ko po, nagkagulo sa palasyo. Grabe ang binunyag ni Ping Lacson Polvoron video. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan at panoorin ang video ito, ito may isi-share lang po ako kasi ipinagmalaki po, ipinagmalaki ni President Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang SONA. Ito po, ito ang sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Hingil ito sa giyera kontra droga. Meron ba? Ang tanong mga kababayan, ginagamit pa rin nila, yung word na gera kontra droga, wala naman silang ginagawang gera mga kababayan. Eto, sinasabi dito, our bloodless war on dangerous drugs. may bloodless kayang war mga kababayan. Pag sinabi nating war, talagang may blood yan Ipinagmalaki po ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established it is, ewan ko kung anong is ito of an effective anti-illegal drugs strategy. Magaling sila, di ba? Ang ganda-ganda ng strategy nila. Kung saan na lang i-deliver sa mga checkpoint. Grabe yung strategy nila. At ibinigay lang, hindi man lang laban. Bulto-bultong bilyones, trilyones pa nga yata yung ano dito ang tawag, value. I-deliver lang, hindi nakipaggera. Ibig sabihin, eto na sa inyo na. Ganun lang. Extermination, sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Extermination was never one of them. So sa walong is, extermination never one of them. Ano bang ibig sabihin ng extermination mga kababayan? Punta po tayo kay Google, i-Google po natin 'to. Extermination, pagpuksa. So meaning mga kababayan, ang pagpuksa ay hindi isa sa kanilang strategy. Ganun ba ang ibig sabihin? Well, anyway, yun po ang nakikita natin mga kababayan. Yun po ang nakikita natin. At saka makinig naman kayo sa sa komunidad, sa barangay. Huwag nyo lang palaging pakikinggan yung mga hinayutak na nagbubulong sa inyo. Kayo ngayon na mga nanonood mga kababayan, kumusta ang barangay ninyo? Simula nang naupo si President Bongbong Marcos Jr. Ano ang pagkakaiba nung panahon pa ni PRRD? Bloodless tingnan nyo pinagmamalaki nga nila na bloodless daw yung war on drugs mga kababayan. Wala tayong magagawa, wala naman kayong war paano magkakaroon ng blood, di ba? Wag niyo po kaming utuin, wag niyo nang gamitin yung gera kontra droga. Wala namang gera. Sabihin nyo lang strategy namin. Wag na yung gera. Wala naman kayong ginagawang gera mga karibin natin, di ba? Tanungin natin yung yung mga nasa barangay talaga, di ba? Wala pong gera mga kababayan. At ito pa. May nakita po akong comment, napakaganda po ng komento niya about sa SONA. Mga kababayan, ito, i-share ko lang po sa inyo. Ito pong sinabi niya, basahin ko po, Etong i-highlight ko. Babasahin ko po ito, Nabudol na naman sa magaling ng English, ng SONA. Anong nangyari sa SONA 1 and 2? Diba?
O ano ang concrete na nagawa ng admin na to? O, di kagaya ng SONA ni PRRD na palamura. Totoo po yan. Palamura po ang nakaraang pangulo, no? Pero may concrete na nagawa. O, may nagawa, ha? Sino ang totoong nagmamahal sa bayan? Alam niyo mga kababayan, kaya nilagay ko po doon sa thumbnail natin na lalong lulubog. Kasi ito po yung dahilan, no? Yung SONA sa 1 and 2. Ibig sabihin, mayroon pa silang hindi natatapos. Di ba? Sa 1, hindi nila natupad yung mga sinabi nila. Ibig sabihin, mayroon pa silang tutuparin dapat, di ba? So, napunta sa SONA 2. Yung SONA 2 hindi rin natupad kasi mayroon pang silang SONA 1 na dapat tuparin. Ngayon mga kababayan, maniniwala ka ba na itong SONA ito, yung mga pinangako nila ay magaganap nga, mangyayari nga? Yung SONA 2 nga at 1 ay hindi naganap. Ibig sabihin, mga karibin natin, mas dadami po yung kanilang pangako. Di ba? Na dapat tuparin. Unless kung talagang may malasakit sila sa taong bayan, talagang hayaan na natin yung 1 and 2. Dito na tayo mag-focus sa 3. SONA 3, pangako 3. No? Yung tawag nga is sonangaling 3. Di ba? Dito na tayo mag-focus. Hayaan muna natin yun para at least matupad man lang natin yung sa sinasabi natin dito. Parang nagpatong-patong na po yung pangako nila sa taong bayan, mga kababayan, no? Kaya malabo po, imposible na mangyari po yung sinasabi nila. Kasi patong-patong na po yung kanilang gagawin yung SONA 1 and 2 nga, hindi na nila nagawa. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Matutupad ba yung yung kanilang mga pinangako sa mga hindi lang tayo magfo-focus sa SONA 3 kasi may SONA 1 and 2 na hindi pa natutupad din Eto, SONA 3. 4 and 5 hanggang na to, katapusan to. Bubulahan lang tayo dito ano sa palagay niyo po mga kababayan? May pag-asa bang matupad? Yung mga sinabi ngayon sa SONA ito. Well, ayun mga kababayan, eto po, pakinggan po natin itong video ito, no? Patungkol po ito sa pamimigay ng ayuda. Eto mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Lacson. Nako po, pumalag. Ito ang mainit na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Senador Ping Lacson tila may patama sa pinaggagawa ng mga kongresista at senador patungkol sa pamimigay ng ayuda. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Wait, Senator, dating Senator Lacson, hindi lang naman po congressman at senador ang namimigay ng ayuda. Presidente po natin namimigay ng ayuda di ba? Pero alam po natin na itong si Senator Lacson ay nasa Bagoong Pilipinas slate. Kaya malamang sa malamang hindi nito tirahin si PBBM, di ba? Nasa ano to well, pakinggan lang natin mga kabag kasi may point naman siya, pero sana yung mga nasa Bagoong Pilipinas senatorial slate, wag na po natin iboto yan, lalo na po yung mga artista. Lagi ko pong sinasabi to sa inyo, wag po tayong bumoto ng re-electionist at artista at mga sikat na mga personalidad, channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ang tama ipaglaban, ang mali labanan. Ito ang mga salitang nagsilbing patuloy na gabay dating Senator Pamphilo Lacson na naging maingat noon sa mga usapin ng pampublikong interes at nakatuon laban sa iba't ibang uri ng katiwalian sa taon ng kanyang pagserbisyo sa publiko sa larangan ng pagpapatupad ng batas
paggawa ng batas at makataong gawain. Si dating Senator Ping Lacson ay kilala noon na matyagang tagapagbantay ng pangbansang budget na tinitiyak ang mga kahinahinalang pagsingit ng Kongreso. Sa tinatawag nila noong pork barrel at mga walang kwentang paglalaan ay susurin at tatanggalin niya sa mga debate sa plenaryo noong nanunungkulan pa ito bilang senador. At ngayon, hindi na nga napigilan ng dating senador kahit wala na ito sa panunungkulan na tila pumuna sa pinaggagawa ngayon ng kongresista at mga senador patungkol sa mga pamimigay ng mga ayuda na hindi naman talaga ito ang trabaho ng mga senador at mga kongresista. Yun pa sa dating senador, hindi lang sa di-obligasyon ng congressman at senador mag-distribute ng tupad, AICS at kung ano-ano pa. Illegal yan, bawal yan kasi ang papel ng Kongreso sa budget process, ang budget authorization at pag-legislate, hindi pwedeng mag-implement. Dagpa nito, mga ahensya lang tulad ng DSWD ang may mandato para magbigay ng ayuda, hindi mga senador at kongresista. Nagbigay pa ng mensahe ang dating senador sa ating mga kababayan. Ayon sa kanya, ang papel ng Kongreso ay mag-legislate, hindi magmudmud ng ayuda. Kaya nagkaloko-loko at dumarami ang nakakaltas sa budget. So yan mga kababayan, ngayon alam na po natin na hindi po pwede silang magbigay ng mga ayuda-ayuda. No? Pwede pala si PBBM kasi executive siya eh. Pwede pala. Kayo Martin Romualdez at iba pa. Hindi kayo pwedeng mamigay ng ayuda kasi nasa legislative kayo eh. Gumagawa lang kayo ng mga batas tulad yung pamimigay ng ayuda, di ba? Batas rin naman 'yan. At ipapasa nyo sa executive para ipatupad. Pero bakit parang gusto yata ng mga ito maging hero? Sila na ang gagawa ng batas, sila na rin ang mag-i-execute. Aba, ang galing naman. Ang galing. Para pag mag-execute sila, may may konsumisyon. Konsumisyon para sa taong bayan, komisyon para sa kanila. Nako, talaga naman. Nakaka-encourage kasi ng korupsyon. Pera kasi iyan. Iwan na natin sa DSWD ang implementation ng ayuda para sa mga kababayan nating kapos. Ibinahagi rin ni dating Senator Ping Lacson ang isang larawan na nagpapahayag ang ayudang natatanggap mo galing sa pera ng tao, hindi sa politiko. And quote, hindi man pinangalanan ngunit tila sa pool sa katotohanan. Si Speaker Martin Romualdez, ito'y ayon sa ating mga kababayan dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa si Speaker Martin Romualdez di umano'y namimigay lagi ng ayuda sa ating mga kababayan. At ang pamimigay di umano ng mga ayuda ay tila nagagamit na ng mga politiko sa kanilang pamumulitika. Hindi na di umano ito saklaw ng kanilang trabaho bilang senador at kongresista. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila sumang-ayon sa naging pahayag ng dating senador at ayon pa sa So yan mga kababayan, sang-ayon po ba kayo dito kaya former Senator Ping Lacson? Nako, palakpakan po natin kasi totoo naman yung sinasabi niya, no? Na hindi dapat gamitin itong mga politiko, yung pera ng taong bayan para sila'y magpakilala. Nilalagyan pa ng kanilang mga pangalan at pagmumukha, ang kakapal naman. Diba? Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Ano man po ang inyong reaksyon? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.